Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove the splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palagpakan natin si Lord ng malakas na. Pwede bang harapin ang katabi? Sabihin nyo sa katabi nyo, I want to know you more. You more. Sagutin mo, OA ka. No, ay ka. O harapin ang katabi. Sumunod kayo, ha? No? Tandaan nyo, inuubo ako. Sumunod kayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag mong papakialaman ang buhay ko. Sabihin nyo, alam nyo, lately I noticed, I was so surprised. These are the things I saw in social media, and I heard from young people, whenever you correct them, pag yung bata, kino-correct mo, bigla kang sasagutin, OA ka. Gusto kong pitikin, no? Tapos narinig ko pa, may bata nagsalita, sabi niya, huwag mong pakikialaman ang buhay ko, pakialaman mo ang buhay mo. Tama ba yun? Tama ba yun? Yes or no? Ay, bakit ang sagot nyo parang di kayo sigurado? Tama ba yun? Yes or no? Ano? Harapin ang katabi. Sabihin nyo, papakialaman ko ang buhay mo. Sabihin nyo, I always say this, pwede mo akong itama, pero wag mo akong ipapahiya. Amen? Amen. Sabihin sa katabi, pwede mo akong itama, wag mo akong ipapahiya. Sabihin nyo, pwede mo akong itama, wag mo akong ipapahiya. My brothers and sisters, we are now in the 8th Sunday in the ordinary time. Now, I was surprised, last week I went to a retreat. First thing mo nakakita, swing chair. Akala ko, magkabilaan, akala ko parehas gumagalaw. Nabigla ako, yung left side, hindi gumagalaw yung upuan. Yung right side, gumagalaw yung upuan. Sabi ko, wow, bakit ganito? Kung kayo, may upuan na nakita kayong gumagalaw, yung isa nagsiswing, yung isa hindi. Anong pipiliin nyo? Sino yung pipiliin nyo nagsiswing, gumagalaw, pumalakpak ng malakas? Sino sa inyong pipiliin yung hindi gumagalaw, pumalakpak ng malakas? O yung iba, anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Para nag-aantay ng sagot. Sabi niyo, bakit ganon? Have you ever seen
chairs like that. Yung kabila gumagalaw, yung kabila hindi. Nakakita na ba kayo ng ganun? Yes or no? Sino may sabing yes? Sige nga. Paliwanag mo sa akin, bakit gano'n? Ano po? May kalawang. Ito naman, kalawang na iisip, no? So, sabihin sa katabi, kinakalawang ka na. Alam niyo anong pinili ko? Sabi ko, umpisan ko kayo dito sa gumagalaw. So, galaw ng galaw. Pag ang buhay pala galaw ng galaw, kung minsan nakakahilo, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. And after a while, sabi ko, dito naman ako sa kabila, gusto kong hindi gumalaw. Ang ganda pala kung minsan tumatahimik, hindi gumagalaw. Next time, sa paggalaw mo, alam mo na ang gagawin mo. You know, these are two coins of a Christian spirituality. We call it active and contemplative. Could you please say active? Sabihin nyo, sabihin nyo, contemplative. You know, active and contemplative are not the same, yet they are related. There are times in life that we have to stop. There are times in life that we have to pause. There are times in life that you have to reflect. Otherwise, when we just go on and go on with life without stopping, pausing, and reflecting, there is always a danger of not seeing the beauty of what we are going through, and there is no clear direction of the things that we want to do. Alam nyo, yun ang gusto natin, galaw ng galaw. Kaya nga, pag may nakita kang hindi gumagalaw, pag may nakita kang tumatahimik, tanungin mo, may problema ka? Hindi ba pwedeng manahimik? Pag yung anak nyo, nakita nyo na hindi nagsasalita, tumatahimik, sasabihin nyo, may sakit ka? Hindi ba kinakailangan, kung minsan, kinakailangang manahimik, tumigil muna nang sa ganon, sa susunod na pagkilos, magiging maayos ang ating pagkilos. Amen? My brothers and sisters, there are three things I would like to share to you this afternoon. And what are these? Number 1, choose. Number 2, decide. Number 3, commit. Sabihin nyo, choose! Ang ganda ng first reading, ano? When a sheaf is shaken, the asps appear. So do one's faults when one speaks. We have to choose our words, right? We have to choose our words. We have to choose our actions. We have to choose our directions. Choosing is part of our daily life. Mga mister, pinili nyo ba yung misis nyo? Yes or no? Hindi sumasagot. Ano ba yan? Pagpili yun, di ba? Mga mister, pinili nyo ba yung mga asawa nyo? Yes or no? Nagkamali ba kayo? Yes or no? Yes din daw. No. Yung mag-asawa, nag-aapiran, no? Sabi niya, mamaya ako na naman gaganti sa iyo, no? O, mga misis, pinili niyo ba yung asawa niyo? Yes or no? Nagsisi ba kayo? Yes or no? Yes din daw, oh. Ibig sabihin, may mali sa pagpili. Mga magulang, pinili niyo ba yung anak niyo? Yes or no? Sabi ng magulang, kung pwede lang, Father. Uy, mga magulang, ha? I have been receiving, this is not an exaggeration, I have been receiving thousands of requests from couples who do not have a child.
asking me to pray for them to the intercession of Saint Charbel, that they be granted at least one. Imagine, ang dami palang mga mag-asawa na walang anak na hanggang ngayon nagdadasal at umaasa at humihingi ng tulong. Kayo may mga anak, tapos hindi pa kayo masaya. No? Masaya ba kayo sa mga anak nyo? Yes or no? Yes. Napilitan lang kayo, kahit pinagalitan ko kayo. No? Diba? Yung mga magulang ang sabi sa akin, Father, ano kaya, iwan namin sa inyo mga anak namin? Sabi ko, kaya nga hindi ako nag-asawa. No? Gusto mo iwan kay Father? Friend ko yan eh. Laki mo na ha? No? Our first reading, the reminder for us is to choose. But we don't choose based on our own. We have to choose God, because when we choose God, we don't wrong. Huwag kang pumili dahil gusto mo. Piliin mo yung gusto ng Diyos. That's why I always say to couples, whenever I solemnize marriages, I always say this to couples, please pray, and I pray with you, that what is happening today, what is taking place today, that your wife is not your choice, your husband is not your choice, but your wife and your husband is God's choice for you. Amen? Amen. Sino pa dito ang mga walang asawa? Pumalakpak kayo ng malakas. May balak ba kayo? Yes or no? Ay, wala. Parang na-trauma na agad sila, no? At you know, tatlong bagay, ha? Remember this. When we think of God's choice, then these are three things you have to put in your mind. Una, dapat nakabase sa katotohanan. Sabihin nyo, katotohanan. Sabihin nyo, lakasan nyo, katotohanan. And where do we find truth? We find truth in Jesus. Where do we find truth? We find truth in the sacred scriptures. Where do we find truth? We find truth in the teaching of the church. Yan una, katotohanan. Hindi po kasinungalingan. Sabihin nyo sa katabi nyo, bawal ang sinungaling. Sabihin nyo, bawal ang sinungaling. Sino na, tuwang-tuwa yung bata, no? Sino na sa inyo nakapagsinungaling, pumalakpak ng malakas? May mga nagtatanong pa sa akin, Father, okay lang po ba ang mga white lies? Sabi ko, kinulayan mo pa, white pa ha? Ginawa mo na sanang black lies, na? Kasi white is purity, di ba? Purity tapos lie, ginawa pang white lie. Okay lang ba yun, Father? Una, nakabase sa katotohanan. Pangalawa, when we speak of choosing God, pangalawa, yung katotohanan, hindi madaling tanggapin agad-agad. Wise decisions are often informed by past experiences and the consequences of one's action. Patience in judgment, one should wait to assess others, as true wisdom often unfolds over time. Hindi siya madali. Hindi nagmamadali. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang magmamadali. Sabihin nyo, last Sunday, nagmadali ako mag-homily kasi inuubo talaga ako. Lord, forgive me. After the mass, sabi sa akin, nung may batang lumapit sa, Father, can I ask you something? I said, why? What is your question? Bakit po kayo nagmamadali? Sabi ng bata, no?
Sorry for that, no? Overtime. So, pangalawa, katotohanan. Pangatlo, kahirapan. Sabihin nyo, kahirapan. Sabihin nyo, madali bang mahalin ang asawa nyo? Yes or no? Bulitin ko ha. Napakasimple lang ng mga tanong ito, no? Madali bang mahalin ang misis ninyo? Yes or no? Maniwala ako sa inyo, no? Huwag na tayo magbulahan. Ang ginagawa nyo, nagpapasensyahan na lang kayo. Pero naiinis din kayo. Madali bang mahalin ang mister ninyo? Yes or no? Sabi ng mister, sagot ka na. Ngayon na. Kaya kami mga tinatawag na happy wife, happy life. Sige, pasayahin nyo na lang yung misis nyo. Masayahin yung misis nyo, kayo malungkot. Pwede ba yun? Hindi madali. Madali pang mahalin ang mga anak, yes or no? Yes. Madali kang sumusunod. Pag nagmamatigas ang ulo, mahirap, yes or no? Yes. Gusto mong ipagpalit, yes or no? Kung pwede lang. No? Ang mga bata pa naman ngayon, maraming tanong. Nung panahon namin, pag sinabihan ka ni Monsieur Noli ni Mama, huwag lalabas ng bahay, tapos ang usapan. Ngayon, pag pinagbawalan mo, why? Puro may why. Diba? Madaling mahalin ang bata na masunurin. Madaling mahalin ang bata na marunong magpasalamat. Madaling mahalin ang bata na mahal din ikaw. Yung mga bata, alam nyo na, pag lumalabing, Mami, yes, Mami, can I? Mga ganon, can I? Can I? Tigilan mo ako dyan. Pag walang hingiin, walang mga lambing. Pag hingiin, may glalambing. Di ba? Napapansin niyo ba yon? Yes or no? Yeah. Parang kayo rin, di ba? Kaya nga, isa ring paraan para malaman kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung alam mo na nahihirapan ka. Because we don't rely on our own. Would you please say that? I don't rely on my own. Say it. Totoo yun. Hi, kami ni Father Monsieur Noli, we are all witnesses to the struggle of family life. Di ba, Monsignor? Sabi ko, magdasal na lang tayo kung ano ang gusto ng Diyos. And our parents have been together for how many years now? 54 years. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya yon. Pero kaya ni Daddy at kaya ni Mama, hindi ko kaya yon, Lord. Imagine, meron ba dito mag-asawa for 54 years? Meron ba? Meron ba mga mag-asawa dito na gusto yung abutin kayo ng 54 years together? Yes or no? Mag-isip-isip kayo. By the grace of God. Could you please say that? By the grace of God. Say it. By the grace of God. So pangalawa, kahirapan. Ibig sabihin, you know that it is God's will. When you know that it is not easy, we don't rely on our own, we rely on God. Pangalawa pa lang yon. Ano yung una? Katotohanan. Pangalawa, kahirapan. Pangatlo, ay, ito maganda, kapayapaan. Could you please say kapayapaan? O, harapin ng katabi, sabi mo, gusto mo ng kapayapaan? Sabi ng iba, gusto mo ng kapayapaan, mamuhay ka mag-isa.
Totoo ba ito? Gusto mo ng kapayapaan, mamuhay ka mag-isa. Totoo ba ito? Yes or no? Hindi rin. Mamuhay ka ng mapayapa, gusto mo? Mag-alaga ka lang ng aso o pusa. Totoo ba ito? Hindi rin. Pag uwi mo sa bahay mo, ang dami mong ikikwento, ano? Wala kang makausap, kausap mo pusa, no? Meow, meow. Sabi mo, alam mo, meow, nagsimba ako ngayon sa mega mo. Diba? Galit na galit nga ako, may pusa ako, no? Si Fiona, galit na galit ako sa pusang si Fiona. Alaga kong si Fiona. Kinuhanan ko siya ng partner na kalahi niya. No, di ba? Sabi sa akin ganun, ayaw, gusto mga construction nandun, yung mga pusa sa kalye, pumupunta talaga siya. Sabi ko, ikaw mahilig ka sa mga construction worker, ha? Tapos nanganak. Nung nanganak, tinago yung anak. Hanggang ngayon, hindi ko nakikita. Sabi ko, I'm giving you 3 days. Pag hindi mo nilabas, papa-adapt kita. Sabi niya, meow. Ewan ko, naintindihan ba ako noon? Tinatawanan ako ng mga kasama ko. Sabi, si Father talaga nababaliw-baliw sa mga pusang ito. No? Mahilig ako sa mga hayop, Monsignor, no? Si Monsignor, ang ibang hilig niya. Ako ang hilig ko talaga mga hayop. Napapansin nyo, love na love ko kayo, di ba? Hoy, tumigil kayo, ha? Number 1, katotohanan. Say it, katotohanan. Number 2, kahirapan. Pangatlo, kapayapaan. Say it, kapayapaan. May mga punto sa buhay na nahihirapan tayo pero masaya. Amen? May mga punto sa buhay na kung saan maraming hamon pero at the end of the day you can still sleep soundly. Amen? Yun. Choose God. Pangalawa pa lang, Monsignor, no? Magpapagalitan naman ako ni Monsignor overtime. Pangalawa, decide. Sabi niyo, decide. Una, choose God. Pangalawa, decide for God. Alam niyo ngayon, di ba? Napapansin niyo? Ang pangit ng klima. Yes or no? Yes. Inuubo ako. Yung parang natutulog na ako, bigla akong uubo para gumising lang. Tapos tutulog ka na naman. Sabi ko, I decide to sleep even if I cough. Kaya ngayon, umuubo ako, tulog. Alam mo, decision, in our second reading, be firm, be steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa, pag ginagawa para sa Diyos, hindi po ito nasasayang. Amen? Decide for God. I decided to serve the Lord with all my weaknesses. I said, Lord, I will serve you. I will double my time to serve you. I'll dedicate my life to serve you and your people. Namin request ng dasal ngayon, no? Sabi ko nga sa inyo, walang, nasyak ako, dahil pala ngayon walang mga anak, no? Yun ang kasi nakwento ko sa kanila yung, di ba, nung pinag-pray kay St. Charbel, nabuntis, no? Alala ko, nangyari din to when I was in Dubai, no? May nasa harapan ako. Sabi ko, yung mga walang mga anak, lumapit sa harapan, no? May lumapit. Sabi, Father, pag-pray nyo naman kami. Lord, sabi ko, Lord, tagal na silang walang anak. Pagbigyan nyo naman, Lord, please. Sabi ko, siguro, di pa kayo napakasal sa simbahan. Sagot sa akin, si Father naman, kasal na po kami. Judgmental po kayo. Sabi sa akin, ako nagtatanong lang. Tapos sabi ko, siguro peke yung pare ninyo.
Sabi niya, Father, kayo nga po yung nagkasal sa amin. May mga picture. Sabi ko, Lord, wag mo naman ako ipahiya. Please. Salamat sa Diyos. Ang anak nila ngayon 12 years old na. Tapos pinagkwekwentuhan nila sa Dubai, no? Nung pumunta si Father Nolan, nabuntis po ang asawa ko, no? So, ayos niyo ang kwento, ha? Baka naman ako'y mapahamak, gano'n. Pinag-pray ni Father, no? Sa misang ito, ha, naalala ko lang ipag-pray natin yung mga walang anak na sana as they choose God and decide for God, Lord, please, kahit isa man lang, bigyan niyo po sila. Amen? Pangatlo, commit on God. Remove the wooden beam from your own eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. Commit on God. Ano yung commitment na yon? Pagsusumikapan nating maging malinis, maging maayos. Pag maayos tayo, may epekto ito sa iba. Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, umayos ka na. Sabi niyo, umayos ka na. No? Tatlong bagay ito, ha? No? Choose God, decide for God, and commit on God. My brothers and sisters, in our Mass, in a very special way, we ask Saint Charbel to pray for the couples who have been looking to have with their child. We also pray for cancer patients, that through the prayer of Saint Charbel, they all be granted healing. He is my best friend, and I want you also to be his best friend. Make him as your best friend as well, and he will pray for you. And I ask that the Lord will grant the prayer of Saint Charbel on our behalf. Amen. Saint Charbel, pray for us. Please stand.